Ilalatag muna natin ano yung mga assessment procedures na gagawin ng Bureau of Internal Revenue. Una, magbibigay sila ng LOA, Letter of Authority. So, dito yung nakasaad yung magdidemand sila kung ano yung mga documents na kailangan nila. Dito din nakalagay kung sino yung ma-assign na examiner at kung sino din yung supervisor. And of course, that is authorized also with the regional director. Basically, ang LOA ay galing po yun sa region. Dito din nakasaad kung ano yung mga taxes na mako-cover dito, ano yung year. So basically, mayroon lang tayong tinatawag na 1-year rule as of now. So bawal po na 2 years ang coverage po ng LOA, Letter of Authority. Pagkatapos na ma-submit, in practice, mayroon itong 30 days lahat na palugit na ibibigay. So, first notice at saka yung final notice. So, ang first notice is mayroon silang 15 days. Then, another final notice, mayroon another 15 days. Kung hindi ka makapag-comply ng LOA within the given time, magbibigay sila ng subpoena doses TICOM. So, ang ibig sabihin nito, ito yung inanyayahan ka na you have to submit and to appear doon sa regional office at saka dadalhin mo lahat ng mga documents na kailangan nila para doon sa tax examination. So, yun yung subpoena doses TICOM. Ano lang yan? Physical appearance plus the documents na kailangan mong dalhin. Kapag okay na, so magsisimula sila ng pag-audit. Usually, meron yan silang mga 90 days para tapusin yan. Then, kung mayroon ng resulta dun sa pag-audit nila, magbibigay sila ngayon ng NOD. Ang NOD is Notice of Discrepancy. Yan ay kung mayroon silang makikita na may mali doon sa declaration mo, we call that one as discrepancy. So, Notice of Discrepancy. So, magkakaroon ngayon ng informal meeting. Walang nire-require dito na you have to reply that in letter. So, informal meeting lang to discuss the discrepancies. Kailangan matapos yung discussion within 30 days. Okay, between you and the examiner. So, kung masettle kayo dyan, then there's no further na assessment na gagawin or procedural assessment na gagawin yung BIR. Pero kung hindi kayo nag-agree, ang gagawin is yung kaso mo ay ipo-forward doon sa region. Okay? Pagdating sa region, ang region naman ay magbibigay sa iyo ngayon ng PAN, or that is what we call Preliminary Assessment Notice. Preliminary Assessment Notice. Okay, yan ay magbibigay siya ng pagkakataon before they are going to issue yung tinatawag na final assessment. So, pwede kang mag-reply dito. This is part of the due process. Kung magre-reply ka dito, kailangan din nasagutin ng BIR yung reply mo. Hindi ito pwedeng skip ng BIR kasi this is part of the due process. Kung magkaroon ng skip ng PAN, halimbawa, nag-issue sila agad ng PAN, yung final assessment notice bago yung preliminary assessment notice, ang mangyari, magiging void yung assessment na ginagawa ng BIR. So, kaya dadaan talaga sila ng PAN. Pero, hindi lahat ng mga tax cases or yung mga discrepancy ng tax ay kailangan ng PAN. Mayroon itong mga list doon. For example, ibibigay ko lang isa pero nandito ito doon sa mga ibang notes. Example, kung simple mathematical error lang, hindi kailangan nyo ng PAN. Kasi there's no need to discuss and there's no need to justify kasi nga mathematical error. So, ibig sabihin, pwede silang makapagpasa sa'yo or submit sa'yo or ibibigay nila sa'yo yung final assessment notice without going through yung PAN.
Okay, yun yung isa sa mga examples or isa sa mga cases. Parang 4 yata yun. Now, halimbawa, nag-reply ka na ng PAN, or kung hindi ka man mag-reply ng PAN, that is equivalent na hindi nag-disagree ka doon sa PAN nila na assessment or na findings. Nagbibigay lang sila ng 15 days sa'yo para mag-reply ka doon sa kanila. Okay, pag-lapse ng 15 days, ibig sabihin na you disagree the findings na nandun sa PAN. So, ang gagawin nila, they will issue now the FAN. Okay. Kung mayroon kang reply talaga sa FAN, kailangan yung content ng kanilang FAN must be responding doon sa reply mo doon sa PAN. Kasi kung hindi sila kumbaga, they're just ignoring kung ano yung reply mo doon sa PAN, and they're ignoring the due process. Kasi kailangan dadaan sa PAN. If you reply doon sa PAN, kailangan they have to read kung ano yung content ng PAN, and they have to make their justification. Bawal yung kung ano yung nakalagay sa PAN, yun lang din yung ilalagay nila sa FAN. So, mayroong mga kaso niyan na nagiging invalidated yung assessment dahil dyan sa ganyang pangyayari. Now, pag naka-receive ka ng PAN, bibigyan ka ng 30 days na mag-reply. Okay. Now, itong 30 days na mag-reply, ito yung letter mo, ilagay mo na doon sa protest. Mayroon niyang mga tinatawag doon na kung ano yung mga content na kailangan mo i-follow. Kasi kung hindi mo i-follow yung content ng letter na yan, invalidated yung reply mo. Ang ibig sabihin, they consider as no reply at all. Kasi nga, hindi nila tatanggapin yung reply mo kasi iba yung format at saka yung content. So, yun. So, kaya mag-reply ka within 30 days. Mayroong dalawang klaseng reply sa PAN. So, we call this reply as protest. Protest din yan, ha? Ang unang klaseng protest is yung reconsideration. Ang ibig sabihin ay, you are requesting sa mga taga-BIR na paki-review muna yung mga findings kasi ganito, mayroon kami nakikita na something is wrong. Ayun yung reconsideration. Wala kang ibibigay na anumang additional evidence kasi kompleta na yung lahat. Ang ano mo lang is, mayroon ka lang nakikitang mali doon sa kanilang pag-compute and nag-a-ask ka to review them. To review. No additional evidence. Yung reconsideration naman, ay ito yung mayroon ka pang additional reinvestigation pala. Mayroon ka pang additional evidence na ipapakita sa kanila para mabawasan yung tax mo. So, yun yung tinatawag na reinvestigation. So, bawat each of these, either mag-request ka na reconsideration or mag-request ka ng reinvestigation, yan ay kailangan mangyari within 30 days from the date na na-receive mo yung FAN. Now, ngayon, pag nag-request ka ng reinvestigation, bibigyan ka pa nila ng 60 days from the date na nag-submit ka ng ng request for investigation. Bibigyan ka nila ng 60 days para isubmit mo yung mga additional evidence. Yung mga evidences. Okay. So, all in all, bibigyan ka ng 30 days sa pag-reply plus another 60 days doon sa evidence. Now, pag naibigay mo na yun lahat, magsa-start na yung running, yung waiting doon sa tinatawag natin na yung waiting sa decision. Okay. So, dito na yung waiting. Okay. Ngayon, doon sa waiting, may una na phases dito sa waiting. Unang-una, you're waiting for 180 days. Okay, bibigyan ka ng 180 days. So, halimbawa, ito yung 180th day. Ito yung end.
from the time na nasubmit mo yung additional evidence. So, pag itong 180, kung wala ka pang na-receive na desisyon dito sa after nga mag-lapse na yung 180, you have a chance now dito, upon the lapse, na i-elevate mo within 30 days yung kaso mo sa CTA. Pwede mo yung dalhin sa Court of Tax Appeals. Ito yung tinatawag natin na first option. Okay. First option. Yon ang pwede mong gagawin. Okay. Second option. Ano ang second option? Ang second option is you can wait further. Yun. Yun ang pwede mong gawin. So, wait further ka hanggang sa magkakaroon ng actual na desisyon. So, dito sa pag-wait ng actual na desisyon, wala yang limit. Hindi binibigyan ng limit as to the time yung commissioner kung hanggang kailan siya mag-render ng kanyang desisyon. So, ito yung disadvantage kung hindi mo i-grab yung first option na dumulog ka doon sa CTA. Kung hindi, nag-wait ka lang, then, ang mangyayari dyan, ang disadvantage is, nakapending yung kaso mo, open always palagi. So, wala pang closure. Yun yung disadvantage. Pero kung ganito na yan, pag halimbawa nagkaroon na ng actual decision, ang mangyayari dito ay magkakaroon ka ng option pag mayroon ng actual decision. Ang option mo, pag may actual decision, you can go to CTA. This is your second chance na dudulog doon sa CTA within 30 days from the date na natanggap mo yung actual na decision. Okay? Ikalawa is mayroon pa pala ganito. Before that, ang first option is ito yung mangyayari dito. So, first option, option 1, kung itong decision na to was rendered, example ha, okay. Dalawa kasi yung source ng ng actual decision. It could be done by, okay, it could be from authorized representative. Okay, authorized representative, or from the CIR or Commissioner of Internal Revenue himself. Ayun. Okay. So, pag galing yan sa authorized representative, siya ang nagbigay ng actual decision. Ang mangyari, you have two options. Okay. Option 1, ang gagawin mo ay, pwede kang pupunta sa CIR. Okay, sa CIR itself. Okay. Option 2, pwede kang pupunta sa CTA. Now, both of these, kailangan gagawin within 30 days. Ito din, 30 days. Pero ang pwede mong dito, po-protest dito not kind is only reconsideration. Ang pwede mong gagawin. Okay? So, dito naman, it's a case talaga ng tax case doon sa court. So, ngayon, yung CIR, so, yan lang ang gagawin. So, it's either, pupunta ka sa CIR or sa CTA. So, exclusive itong dalawa. Kumbaga, hindi pwede pagsabayin. Kung nag-select ka ng option 2, then, hindi mo na ma-avail yung option 1. Pag mag-select ka ng option 1, hindi mo na ma-avail yung option 2.